matot pa sa laing sikta, ipabuak daw ang mga larawan kay mga rebulto Diyos daw. Okay? Kana bang larawan nga gipagbuak? Diyos ba na? Kaya naaman sa Biblia, bukon ang mga Diyos. Ha? Gusto na, basta larawan sa Diyos. Kinsa man ang larawan ng mga Diyos? Kabaal, kanibo, ha? Kang Diana, kang Mulok. Sa nating baka nga bulawan, gimbuak na tanan, nga naman? Diyos na. Pero kaning larawan nga isugo sa Dios, dili pwede pagkabukon. Ano man? Kay ang imong kontra niya na ang Dios. Nabay mabasa sa Biblia nga ang Dios nagsugo pagbuhat og mga larawan nga balaan na. Exodus 25:18-19-22. Ingon ang Dios samahan nga kang Moises magbuhat ng larawan sa kirubin, sa mga anghel, ibutang sa altar. Dito ako makigtagbo kanimo, makigistorya kanimo, ug na dito akong presensya sa mga larawan. Busa ang Dios nagsugo nga magbuhat og mga larawan nga mahimayaong binuhat sama sa kirubin ug sa mga anghel. Mamangani nga diha sa badaang kasabutan ang templo sa Dios napuno gayud og mga larawan sa balaan. Ezekiel 41:18-19. Ningon ang balaang kasulatan nga ang templo sa Dios kinulit kini sa mga larawan sa kirubin, sa mga kahoyng palma, sa larawan sa naong sa tao, o sa larawan sa leon. Gikulit kini diha sa salog ngadto sa bungbong, ngadto sa kisame. Mao na ang templo sa Dios, ang iyang balahan nga puloy-anan, ang simbahan. Puno na sa mga larawan, sa mga balahan. Ay dili sa natin budget namin Iya na sa Dios, kung imo na siyang dugmukon, martilyohon, masuhon, gabaan gani ana. Nabas Biblia nga ang maguba ni ana nahimong kaaway sa Dios na. Salmo 74:1 ngadto sa 10. Take note mga dili Katoliko, kay kamo ra bay kusog mangguba og larawan sa mga santos. Larawan ni Kristo ni Mama Mary og sa mga santos. Take note. Salmo 71 ngadto sa 10. Ingon si Salmista David, mahal nga Dios, ang imong templo gisulod sa imong mga kaaway. O gipang martilyo, gipang maso, gibuak ang mga balaan nga mga butang sa templo sama sa larawan. Larawan sa kirubin, larawan sa mga propeta. Kinsa dianing nang buak og mga larawan nga balaan, mga kaaway sa Dios. Busa kanang mga pastorutoy, ministro ug ansyano sa seksyon ni Jehova, mga kaaway na sa Dios. Mga sikta, mga sulpot nga tinukod og tao, nagdugmok sa atong larawan sa mga santos, mga kaaway na sa Dios. Busa biya na mo diha mga dili Katoliko, kay naapil mo kakaaway sa Dios kung magpabilin mo niya na mga sikta nga tinukod og tao nga nangguba sa mga larawan sa mga templo sa Dios. O nang kamaturan igsoon, manitubag sa pangutana sa atong live o lain pangutana. Pres, mangutana lang ko kay sa Kristiyanong Ligaw, nag-post man ta dito og question nga kung dalitan ta sa atong Ginoong Kristo o dinuguan, atong mabasa sa San Lucas Kapitulo 10 versikulo 8 nga ingon atong Ginoong Kristo nga kaon sa idalit sa inyo. So kung mukaon ta sa tong dalitan ta og ginuguan, mukaon ba daw ta ni ana man tong laing sikta nga dili kay hugaw daw. So giingnan ako siya nga supak kay ka Ginoong Kristo. Yawa naman siya nitubag, ikaw na lay tubag pres nganong pwedeng kaonon. Ang pagkaon sa daang tugon gidili baboy, dugo, gidili na kaniadto no. Ano man tungod kay ang dugo gamito na halad alang sa sala. Pagani ni Kristo wala na ihalad sa dugo sa hayop. Hebro Kapitulo 10 unong at sa 4 ningon San Pablo, kay ang dugo sa mga kanding, mga baka o sa mga mananap dili na gayod magamit alang sa kapasayloan sa sala o halad sa sala. Kay niandam ang Dios og gusto kahalad sa iyang mahal nga lawas nga iyang ihalad isip sa buhing sakripisyo diha sa krus. Giandam kita sa usa ka lawas si Kristo nga giula diha sa krus. Nagpakamatay si Jesus sa krus, giula ang iyang mahal nga lawas ug dugo alang sa atong kaluwasan.
busa kadtong ceremonial law sa mga audio nga gisunod sa unang mga salbaista nga mga audio nga nagpatay ni Kristo nga gisundog po sa mga sabanista karon nga tinukod ni Ellen G. White. Palpak na nga mga pagtulunan kay lagi wala na dili na kana madawat ang maong mga halad diha sa bag-ong tugon. Og si Jesus naingon San Marcos City 14:19, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili kini makahugaw kaniya. Ang makahugaw kaniya mogula sa iyang baba, panglibak, daotang pinulungan, kasuko, kasina, kalawayan, mo na makapahugaw sa tao. Ang pagkaon di na mahugaw. Nganoan? Naa sa San Marcos City 19, gipahayag na Jesus nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Si Kristo niingon, makaon na ang tanan. Si Pastor Utoy niingon, way labot ang dugo og baboy. Asa man tamo to? Sa mga Pastor Utoy nga way labot sa Biblia o kang Kristo nga maay atong sindro nga manluluwas. Una-unaan ninyo na mga dili Katoliko, nganong naa pa man mo diha. Nipilit pa man mo ang mga pundok nga ulipon gyapon sa balaod sa tao. Ang balaod na to karon, the laws of love. Ano na ang balaod sa gugma ang angay natong pagasundon diha kang Kristo. Unya ningon dang sa badista, naa ba sa Biblia nga ang baboy ipakaon jud? Naa. 1 Corinto 10:25. Ningon San Pablo, makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya sa mga merkado. Ningon na yung pastor, wa maligi baboy dia. Tama, way baboy kaya ang Biblia di man ipigiri. Ningon San Pablo, adtos palengke, nga namang ita man kag baboy sa Biblia, pastor. Pagkaugok yun yung mga sabadista. Sorry kayo ha. Kanang gamay ra kay utok ba? Di na iugotok ng mga pastor sa sabadista. Ang giingon ni San Pablo, adtos palengke, mangitag baboy. Dili diya sa Biblia, kaya di man napigiri ang Biblia. Parihara nagmingita mo Disyembre 25. Diyas, Biblia nga, ang Disyembre 25, pizza ang gipangita. Sa kalendaryo mo mangita, dili sa Biblia. Dali kayo makita. Pagkahinay gigutok ni mga pastor sa layang pundok. Ano ito bag sa nindot nga pangutana? Pangutanan Narte Nelmar, nabunyagan ba ang atong Dios? Ang Diyos dili na pwede bunyagan kay siya man ay naghatag sa grasya. Pero si Kristo nagpabunyag siya kang Juan Bautista, nireklamo gani si Saint John nga dili ikaw magbunyag nako, ako mo'y magpabunyag nimo. Ningon si Ginoong Hesus kang San Juan, bunyagi lang aron matuman ang tanang gisugo sa Dios. Jesus Christ is a great leader. A good leader must be a good follower. Busa, si Kristo nagpabunyag to show His leadership. Dili para maluwas siya. Di na luwas doon ang Diyos kay luwas ang daan. Siya itong manuluwas. Kita ang magpabunyag kay kita mo inisipyat. Kita mo ay magkasasala. Muna ito bags pangutana. Di na kinanglan bunyagan ng Diyos. Apan ang Diyos nagpabunyag to show His leadership. Salamat. Pres, ang kaniyang pangutana no, ang simbahan unsa day ay ilhanan sa simbahan nga gitukod ni Kristo na ay larawan o walay mga larawan sa mga balaan? Ang pulong simbahan general term na gikan na sa pulong Griego nga Ecclesia, to called out once by God, no? Called out once by God, group of believers and followers of Jesus Christ. Kita ang simbahan, kita katauhan sa Dios, mga Katoliko binunyagan, kita ang tinuod nga katauhan sa Dios. Magisgot kani kag templo, secondary definition of the word church, balay alampuanan. Ang iya sa Dios nga templo na ay daghan mga larawan sa kerubin, sa leon, sa naong sa tao, naa sa mabasa na to sa Exodus 25:18-19. Ezekiel 41:18-19. Mao na ang larawan, ang templo sa Dios gikulitan og mga larawan. Busa ang simbahang Katoliko mao rin nagatuman ana. Ang simbahan, ang templo sa dili Katoliko murag budigas kupras way sulod. Dili na iya sa Dios. Ang tinuod nga templo sa Dios kinahanglan na siya ay altar. Ano man? Sa Last Supper, naghalad si Kristo siyang lawas, pinagi pagpikas-pikas sa pan sa Eucharistia, na siya ay altar, nag-alirong ang 12 ka apostoles, nag-breaking of bread siya, mao tay unang santos nga misa, busa ang tinuod nga simbahan na ay altar. Sa Protestante, walay altar, pulpito. Nga naman, nag-program sila. Ang pastor, nagsigig, Bible study sa iyang
Kamimbro pero walay altar, walay sakripisyo, walay misa, walay halad nga nahitabo. Program ng libak sa Katoliko. Ang tinod nga simbahan na ay altar, na ay pari nga magkonsagrar sa panugbino. Si Kristo ang unang pari nga nagkonsagrar. Isugo iyang mga pari. Buhatan ninyo ni kada adlaw. Buhat 2 Corintios 2:46. Kada adlaw ang mga pari, ang mga apostoles, nag-breaking of bread, nagmisa. Busa ang Katoliko mo itinuod nga templo sa Dios o tinuod nga balay alampuanan. Ang tinuod nga templo sa Dios o simbahan na apoy altar nga mao ang cross. Diin nahimo ang usa ka buhing sakripisyo sa paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi. Doon ay duha ka halad kidala ni Jesus sa kalibutan, pag-ani niya sa kalibutan. Una, non-bloody offering of Jesus Christ in the Eucharist, the Last Supper, pagpikas-pikas sa pan. Ikaduha, mao ang paghalad siyang kinabuhi sa krus. Ikaduhang altar ang krus. Ang tinuod nga simbahan na ay altar, na ay pare magkonsagrar, na ay altar nga krus, na ana simbahan Katoliko, na ay pulong sa Dios, na ilawas ni Kristo, na atanan. Mao na ang simbahan ni Kristo, mao na ang simbahan sa Dios. Ang templo sa Protestante di po na matawag og templo kay di man na alampuanan kundi pang paglibak man, puro man pang daot sa Katoliko ang ilang mga wali, no? Wala po sila yung sakripisyo sa misa. A true worship has a sacrifice. Only the Catholic Church, there is the sacrifice of the Holy Mass and the remembrance of the death of Christ on the altar of the cross nga naa diha sa atong atubangan makita. Mao nang tinuod nga altar, mao nang tinuod nga simbahan. Ang Protestante walay simba, walay altar, walay pari. Busa ang ila program. Mao nang nga walay simba diha na hitabo, puro panglibak sa Katoliko.